Ito yung assignment number 5 natin sa data communications and computer networking. Okay? Bago natin answeran to, gusto ko munang balikan yung mga basic concepts na napansin ko na medyo kulang sa mga nag-aaral ng data communications. Okay, so point of clarification lang kasi medyo iba yung pinanggagalingan eh. Okay? So napansin ko yung tungkol sa topology. So ano-ano yung mga napansin kong parang iba. Okay. So yung tungkol sa topology, then yung tungkol sa LAN, sa WAN. Okay. Okay, lagyan natin dito is basic concepts. So, basic concepts to sa computer networking. Siyempre, sa computer networking, doon nangyayari yung data communications kasi pag sinabing data, yung mga machines ang nagpapalitan ng communications. As against dun sa voice kasi, siyempre, nagko-communicate sila through voice. Ito naman, nagko-communicate to through data. So, ang pinaka-usual na ginagamit na devices dito ay computers. Pero sa ngayon, di ba? Hindi lang computers, pwede ring tablet, pwede ring cellphone. Okay? So kahit anong device that can communicate or can transfer data. Okay? So bago tayo mapunta doon, yung mga basic concepts muna ng networking. So basic concepts of computer networking. Of computer networks na lang. Okay? So yung mga basic concepts niyan, medyo napansin ko na kakaiba ang pagkakaintindi. So, kaklarify lang natin yon para mai-correct. Yung tungkol sa topology, tungkol sa LAN, saka yung tungkol sa wireless. Okay, so yun. Okay, kung may maalala pa ako, idadagdag ko na lang. Okay, so number 1, pag sinabing topology, okay, so ito yung diagram. Okay? So ito yung diagram ng network mo. So, halimbawa, meron kang isang network. So, kung paano mo i-connect yung mga computers na nandun, mga devices na nandun, kung meron ka mang switch, routers, computers, printer, okay, yun tinatawag na topology. Okay, so yung physical connection. So, topology is a diagram. It's a diagram, a map. Okay? It's a diagram of how the devices are interconnected. Okay? So physical ito. So pag sinabing topology, yung physical connections, yung physical interconnection. It's a diagram showing how the devices are physically interconnected. Okay, so pinag-usapan natin dito is computer network. So yun ang sinasabi na topology. Although may mga tinatawag nating iba't ibang klaseng topology. Mayroong star topology,
bus topology, ring topology. Yung mga yon, kaya may mga iba pang pangalan yon. Kasi kung i-visualize mo ang itsura nila, para silang star. Di ba? Let's see. Magbukas tayo ng packet tracer. Okay, so bukas lang ako ng packet tracer. So mahirap eh. Mahirap mag-explain ng hindi nakikita o hindi na i-illustrate. And yun pa nga, isang experience ko, pag gumawa ng video at hindi actual isa-isa kong pinapakita, hindi rin maintindihan o nahihirapang intindihin. Okay, so, okay. Umpisa natin sa topology. Ang topology, pinapakita niya kung paano naka-interconnect lahat ng devices na nandoon sa isang network na yon. Paano sila naka-interconnect physically or how they are connected to each other physically. Okay? So, physical connection ang pinapakita rito. Kaya halimbawa, yung usual na connection natin ay let us say meron tayong 5 computers sa 2, 3, 4, 5. Okay? So yung numbering nito nag-umpisa sa 0 kaya yung pinakadulo natin ay PC4 kasi nag-start siya sa 0. Okay? Ang usual na interconnection niyan, etong 5 ito, hindi naman ito ikinakable sa na diretso to each other, di ba? Gumagamit diyan ng isang device, networking device, na ang tawag ay switch. Tingnan natin tong switch na to. Ayan, switch. Okay? So, i-check lang muna natin yung physical na itsura niya. Okay, so etong switch na to, meron siyang 4. So, 4 na fast Ethernet ba to? Ayan. Ethernet, okay? So, pwede natin i-connect dyan. Kaya lang, meron pa siyang itong dalawa. Itong dalawa kasi ay fiber optics to. While the power is on, okay, so i-off muna natin to para matanggal natin itong mga fiber optics. So, etong dalawang to, may dalawang ilaw ay fiber optics yon. So, maglalagay tayo dito ng mga tigi-tigisa lang ito eh. 1 CE. Ano yung sabihin ng 1 CE? Copper. 1 CE, copper, pero fast Ethernet. Ito, 1 CE, copper yon pero gigabit. Okay? So, yung F, yun yung fiber. Okay? Fiber to. Ito rin fiber. Okay? So, hindi ko alam kung ano itong mga nakalagay dito. Siguro 1 CE ito. Okay, so ang gagawin na lang natin, tatanggalin natin to para makasiguro tayo. Okay, so meron tayong switch na may available siya na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin, pwedeng maglagay dito ng 10 switch ports or 10 computers pwede mong i-connect dito. Okay, again, switch ito network switch. So, maglalagay tayo ng isang Ethernet. Okay? So, 10 ito. Lagyan natin ng 3. So, 3 divided by 3 is 3. Yung isa doon, 4. Sige. Maglagay tayo ng 4. Sa 2, 3, 4,
Hindi, example natin, 5. No? Okay, 5. Okay, so may natitira pa tayong 5. Yung 3, gawin nating Fast Ethernet. CFE. Yung 2, gawin nating Gigabit Ethernet. Ayan. Okay? Then, on na natin. Okay. So ito, pag tinignan natin yung physical na itsura niya, ayan na siya. Meron siyang 10 switch ports. Sabihin, hanggang 10 computers, pwede nating i-connect yan. Okay? So meron tayong 5 computers, i-connect natin dito sa switch port na to. Okay, cabling gagamitin. Okay, so proper cabling. So yun pa pala, isang napansin ko. Yung proper cabling. Proper cabling. So, may question. Sir, anong cable gagamitin ko rito? Crossover ba to or straight? Okay. So, kailangan, alam nyo na yon kasi basic concept yun eh. Paano mo may connect yung computer kung hindi mo alam yung cabling gagamitin mo? So, therefore, yung proper cabling ay basic concept ng computer networking. Di ba? Okay, so i-discuss din natin yan. Ito na. Meron tayong 5 computers dito, i-connect natin sa switch. Okay? Kaya natin i-connect sa switch para silang 5 computers mag-communicate to each other. Diba? Kasi hindi naman pwede na si PC0 ikakable natin diretso kay PC1, then si PC0 diretso kay PC2, and then daming kable nun. So, mangyayari dito, tigi-tigisang kable lang. Bawat isang computer, gagamit ka ng isang kable, i-connect mo sa switch. Bawat isa. Then si switch na ang mag-i-interconnect sa kanilang 5. Okay? Ginagamit dito ay Ethernet. So this is an Ethernet switch. Ito naman yung most common, yung Ethernet. Ika-caps ko na lahat. Baka maliit to sa screen na. Okay, so Ethernet switch. Okay? So Ethernet switch i-connect natin to. Pag magkaibang device, halimbawa, PC, i-connect natin sa switch. Ang gagamitin yung kable, ito, straight through. Okay? Straight through. May dalawa lang naman eh. Yung isa ay crossover, yung isa ay straight through. Okay? Pag magkaiba, bawa computer, i-connect mo sa Ethernet, sa switch, straight through. Pero pag pareho, halimbawa, computer to computer, crossover. Pwede naman yun eh, computer to computer. Crossover. Hindi ka nagagamit ng switch. Pero pag more than 2, pag 3 or more computers na, i-connect mo into a network, gagamit ka na ng switch. Okay? So this time, magkaiba silang device. Yung isa ay PC, computer, yung isa ay switch. So ang gagamitin na kable dyan ay straight through. Okay? Itong PC, mayroon siyang Fast Ethernet. Okay. Then itong switch, mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5, 5 Ethernet, 2 fast at 3 Fast Ethernet, at saka 2 Gigabit Ethernet. I-connect muna natin siya sa Ethernet. Okay. Ano ba pagkakaiba niyan? Yung Ethernet na yan. Okay. Yung Ethernet na tinatawag, yan yung media access method niya. Okay? Kung paano sila nagpapadala ng data at kung paano sila kumukuha ng data dun sa tinatawag na media. Okay? Yung media, yun yung kable kung saan dumadaan yung data. Okay? So yung Ethernet, nakalagay doon, merong protocol doon kung paano niya gagawin yun. Okay? Access method ang tawag doon.
Okay, specifically, ang access method na ginagamit dyan ay CSMA-CD. Okay, CSMA-CD, abbreviation niya ng carrier sense, o yun yung CS. Then MA, media access. Then slash, sabihin ng slash is with collision detection. Okay, detection. Ayun. So yung Ethernet, nickname na lang yon. Ang proper name niya talaga ay CSMA-CD. Yun ang media access method. Ang CSMA-CD means carrier sense media access with collision detection. Kaya, ang ibig sabihin ng carrier sense, etong computer, kung gusto niyang magbato ng data or kung gusto niyang mag-receive ng data, titingnan niya muna kung libre itong media, kung libre itong kable. Kasi malalaman niya kung merong active na signal dyan. Yan sinasabi na carrier sense. Okay? Pag hindi, kapag libre yung kable, pag walang active na data na ibinabato dyan, magbabato siya ng data, magsisend siya ng data. Okay? Then yung iba na nakakonect dito, ganoon din ang gagawin nila. Isi-sense nila kung libre or active yung media, yung kable. Okay? Pagka hindi, kapag nakita nila na busy, ibig sabihin may signal na tumatakbo dun sa kable, kukunin nila yung signal na yon, then i-compare nila dun sa kanilang MAC address. So lahat ng network interface card may corresponding MAC address. So hindi ito yung sa Apple na MAC address, hindi ito. MAC is Media Access Control. Okay, so Media Access Control Address. Ibig sabihin nun, bawat isang network interface card may naka-built-in na doon, may naka-program na doon na sarili niyang MAC address. Lahat yan, lahat ng devices na pwedeng mag-connect sa network, may mga MAC address yan. Okay? So yun ang ginagamit para makontrol yung pag-access dun sa media, pag-access dun sa Ethernet. Okay? So halimbawa, si PC number 4, nag-carrier sense muna siya, di ba? Nakita niya na merong signal na tumatakbo dun sa kable. Kukunin niya yon, then i-compare niya dun sa MAC address niya. Kung yung destination nung data na yon, nung signal na yon, ay kapareho ng MAC address niya, then tatanggapin niya yon. Siya ang recipient. Pag hindi, i-ignore niya yon, itatapon niya. Then ganun din ang gagawin ng iba. Okay? So yan ang sinasabi na carrier sense media access. Now, pag libre naman yung kable, walang signal na tumatakbo dyan, magsisend siya ng data kung meron siyang isisend. Okay? Na kung sakaling nagsabay, halimbawa si PC3 at saka si PC4, okay, nagsabay na nag-send ng data, okay, meron siyang collision detection. Ang tawag doon ay collision. Magkasabay silang nag-send ng data. Okay, automatically, yung gagawin, silang dalawa ay i-disconnect for a random number of nanoseconds lang naman. Okay? So, pag na-disconnect yung itong dalawa, doon sa network interface card nila, may tatakbong timer doon for a random number of nano or microseconds. Okay? So, random yon. So, siyempre, pag random, mas mataas ang probability na hindi sila magkaparehong magre-resend or magre-retransmit. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng Ethernet. Okay? Eh, bakit may Ethernet, may Pass Ethernet at may Giga Ethernet? Okay? Yun naman, yun yung rate
O yun yung bilang kung gaanong karaming data bits ang naitatransmit niya sa loob ng 1 segundo. Again, sa loob ng 1 segundo. Okay? So, data rate yon, speed yon. Data rate or bandwidth, yan ang mga terms na ginagamit dyan. Pag bandwidth naman kasi, ibig sabihin ng bandwidth, imagine niyo yung kalsada, okay? Pag yung kalsada mo ay isahan lang, one lane lang, let us say, sa loob ng 1 segundo may makakadaan dong 3 sasakyan. Di ba? Pero pag 2 lanes na yon, siyempre, kung isang lane ay 3 sasakyan per second, pag 2 lane, o di 6 na sasakyan per second. Di ba? Pag 4 na lane, yun ay sabihin ng bandwidth. So, mas yung ability to transmit data kung gaano karami per second. Okay? So, etong Ethernet, kung titingnan natin na yung data rate or yung bandwidth, ang ibig sabihin ng Ethernet, okay, ang data rate niya, ang bandwidth niya ay 10 million. Then bits, bits. Hindi to bytes. Bits, yung tingi-tigisa. Kasi pag sinabi mong bytes, 8 bits, di ba? Pag sa networking, walang 8 bits dyan. Laging tingi-tigisa lang. 1 bit lang. Okay? Bit means binary digits. So, 10 million bits, 10 million binary digits per second. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng Ethernet. Pag fast Ethernet naman, okay, mas malaki ang kaya niyang ibato per second, 100. So 100 Mbps. Ayan ang ibig sabihin ng Mbps, million bits per second. Okay. Pag giga, so giga Ethernet. So pag giga naman, 1,000. 1,000 Mbps. Or, siyempre, or 1 giga, 1 Gbps. Okay? Kung may susunod pa sa giga, yun yung tera. Ang tera naman ay trillion. So, kung itong giga ay 1,000 million, ibig sabihin ng giga ay 1 billion. Okay? Pag million, mega yan eh. Okay. So, pag tera na, yun na yung trillion. Okay. So, yan ang mga ibig sabihin yan. So, eto, kahit yung ating PC, ang mga network interface cards nila ay pass Ethernet, ikinonect pa rin natin sila sa Ethernet. Paano yun? Hindi ba pag sinabing fast Ethernet ay 100 Mbps, di ba? Mbps. Tapos, pag sinabing Ethernet, ay 10 Mbps. Okay? Okay? So, ano ngayon ang mangyayaring speed ng network mo? Ang susundin yung pinakamababa. Yan tinatawag na auto-negotiation. Para maging compatible sila lahat, ang susundin yung pinakamababa. Kasi, kung susundin yung pinakamataas, o di hindi makakasabay itong switch. Kaya ang susundin yung pinakamababa. So kung ang pinakamababa ay 10 Mbps, lahat ng computers na to, kahit kaya nila ng 100 Mbps, ang transmit receive pa rin nila ay 10 Mbps. Okay? So yun lang yan ang ibig sabihin nun. So it is better na pagbibili ka ng Ethernet switch, make sure nakapareho ng mga computers na ikakabit mo. Kung yung mga computers na ikakabit mo ay fast Ethernet, then make sure na yung network switch na bibilin mo ay pang fast Ethernet. Okay? Now, ganito ang connection niyan. Ethernet 1.1. Ito, Ethernet 0.1 ba yun? Let's see. Yung previous ay Ethernet 1.1. Ito ay 2.1. So, yun ang ginagamit. So, 0.1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1.
Nag-start pa rin siya sa 0. Okay? So yan ang sinasabi, yan ang tinatawag na topology. Okay, lagyan natin dito. Topology. Yan. So kapag kayong isang diagram, pinapakita niya kung paano nakakonect physically yung mga devices na nandoon sa network mo, yun ang tinatawag na topology. Okay? Now, bakit naman may tinatawag pa na star topology? Star topology kasi nag-courting star lang siya. Kaya halimbawa, ganito. Yung PC4, ipinwesto natin dito. Si nakapwesto dyan. Diba? Pwesto dyan. O yan. O, ano ngayon itsura nila? O, di ba itsurang star na sila? Kaya siya tinawag na star topology. Okay? Pero ang pinaka-idea dyan sa sinasabi nilang star topology na yan, hindi dahil ang itsura niya ay mukhang star. Paano kung hindi ganyan ang pagkakakabit mo dun sa network mo, sa mga computers mo? Paano kung hindi siya mukhang star? So, hindi siya star topology. Diba? Okay, ang pinaka-idea na ipinapakita dyan sa star topology, lahat ng computers dyan, kahit marami pa sila, ay nakakonect sila sa isang device. Mayroon silang common na pinagkakabitan. Okay? So, etong Ethernet switch, ito yung nagte-terminate ng lahat ng kable doon sa network na yon. Okay? So, nag-itsura lang siya na star topology. Yung dati naman, yung bus topology, wala kasing switch na ginamit doon. Puro kable lang. Isang mahabang kable, tapos yung mga computers nakatap sa mahabang kable na yon. Okay? So parang tubo ng tubig, merong main pipe. Then yung mga bahay, nakakonect dun sa main pipe na yon. Yun ang tinatawag na bus topology. Hindi gumagamit ng switch yon. Okay? Ayan, yun ang tungkol sa topology. Now, yung tungkol naman sa LAN. Okay, yung tungkol sa LAN, okay, so local area network, di ba? Local area network. Okay, so ang gusto ko lang i-clarify dito kasi parang kasing ang dating pag sinabing LAN, yung mga computers ay magkakalapit. Di ba? So, the computers, mga computers muna, pero hindi lang naman computers ang pwedeng i-network eh. Dapat, at this stage, alam nyo, na hindi lang ang computers ang pwedeng i-network. Yung mga tablet pwede rin i-network, mga cellphone pwede rin i-network, printers pwede rin i-network, di ba? So, ngayon, i-call na lang natin na mga computers muna para lang dun sa concept tayo eh. Ano ba ibig sabihin ng local area network? Okay? So, ang misconception dito, pag sinabi raw na local area network, yung mga computers magkakalapit. So, the computers are in, paano ba sa English yun? In short distance? In close proximity. In close proximity. Diba? So, magkakalapit ang ibig sabihin nito. I-check natin. May katotohanan ba yun? So, ibig sabihin pala, pag yung isang computer ko, halimbawa, etong si PC1 ko, yan. Okay? Nakakonect din siya sa switch na yan. Pero malayo siya. Halimbawa, nasa kabilang building siya o nasa kabilang classroom siya. So, ibig sabihin, hindi na LAN yan. Kasi hindi na sila in close proximity to each other. Malayo na yung isa eh. So ang tawag dyan, hindi na LAN.
Diba? LAN pa rin ang tawag dyan. Okay, so bakit LAN ang tawag dyan? Ang sabi, the computers are in close proximity to each other. Kaya nga, mali nga to. Okay. Hindi talaga yung distance nila sa isa't isa ang batayan kung bakit siya tatawaging local area network. Okay? Kasi kung distance ang batayan, ipapakita ko sa inyo, kung distance ang batayan, yung mga kable na yan, may maximum distance yan. Ang kable na ginagamit dito ay yung tinatawag na UTP. UTP cables. Okay, ang UTP cable, may maximum distance yan or maximum length na pwede mong gamitin. Ang maximum length yan is 100 meters. O, imagine mo yung 100 meters. Nahirapan kayong imagine yung 100 meters. Approximately, sa feet ito ay 300 feet. Ayan. O, imagine yung isang computer ay 300 feet away. O yung distance nila sa isa't isa ay 300 feet. So sasabihin mo, hindi na sila in close proximity. So therefore, hindi na sila LAN. Hindi na sila local area network, di ba? So gusto ko lang ipakita na hindi yung distance sa isa't isa ang batayan kung ba't sila tatawaging LAN. Okay, isa pang visualization ng 100 meters. Dalawang basketball court. O, yun ang distance nila sa isa't isa. O, din layo, di ba? Okay, so kung hindi yun ang batayan, ano ang batayan para matawag silang local area network? Yung IP address, yun ang batayan. Okay, so hindi yung proximity, hindi yung distance sa isa't isa. Ang batayan, kaya sila matatawag na local area network kung yung mga computers, the computers are on the same network. Yan talaga ang batayan. Kung yung mga computers are on the same network, ang tawag dun sa network na yon ay local area network, LAN. O, ang susunod na question dyan, paano nila malalaman na sila ay on the same network? Okay? Which means they have the same. Okay, so yung nakaka-recall ng diniscuss natin sa IP addressing. Paano masasabing yung mga computers are on the same network? Because they have the same network address. Ayun. O, dun sa nakasagot niyan, very good. Naintindihan mo na ang IP addressing. If they have the same network address, then they are on the same network. If they are on the same network, then yung network na yun, yung tinatawag na LAN, local area network. Hindi yung kung gaano kalayo sila sa isa't isa. Okay? And, meron pa yung end. Pwede rin naman kasi na pare-pareho nga sila ng network address, pero hindi pa rin sila nakikita. Kasi ang ginamit mong device ay router. Hindi pwede. Pag yung mga computers, i-connect mo sa isang network and they have the same network address, pag gumamit ka ng router doon, hindi makikita yon, mag-e-error yon. Ang gagamitin mong network device ay switch. Okay, so the computers are on the same network and they are connected on the same switch. Okay? Yun. So, ito yung palatandaan, ito yung indication na meron kang local area network. Ang unang-una mong makikita rito, siyempre, visually, ang unang-una mong makikita ay anong network device ang ginamit para ma-connect yung mga computers na yon. Switch ba yon o router? Okay? So, pag nakita mong switch, LAN yan. Okay? Pero dapat, yung i-emphasize ko rito, end. Ibig sabihin ng end, dapat parehong nangyari yan.
Dapat parehong nakakonect sila on the same switch. Dapat ay pareho sila ng network address. Dapat pareho. Kaya end ang inilagay ko dyan. Okay? Kasi pwede rin namang mangyari na yung mga computers mo are connected on the same switch, pero iba-iba naman yung network address nila. Hindi rin makikita yon. Okay, papakita ko sa inyo. Ito pa nga, worst case eh. Walang switch. Nakakable silang diretso sa isa't isa. They are directly connected to each other. Sige, bigyan tayo example. Dalawang computers to, ayan. Okay? Ikakable ko sila to each other. Wala ang gagamiting networking device. Hindi ka gagamit ng switch, hindi ka gagamit ng router. Iko-connect ko sila to each other using a cable lang. Isang kable lang ang gagamitin ko. Okay? Siyempre, di ba, pagka magkaparehong device, i-connect mo into a network, ang gagamitin mong kable ay crossover. Okay? So, yun. Yun yung isang gusto ko i-clarify yan dun sa proper cabling. Okay? Kasi nagkakaroon na pa ng confusion. Okay? At this stage, dapat hindi na kayo nako-confuse dyan. Pagka magkaibang devices, ang kabling gagamitin is straight through. Pag magkaparehas, bawa ito, computer to computer, ang gagamitin mong kable ay crossover. Okay. Now, kapag ka nakakonect na yan sa crossover, meron ka ng LAN. Local area network na yan. Okay. Pero, dapat, they are on the same network. They have the same network address. So, titingnan mo yung IP addressing nila. Yan. Halimbawa, itong isa ay 192.168.0.1. Okay? So, therefore, ang subnet mask niya ay 255.255.255.0. So, ano ngayon ang network address niyan? 192.168.0.0. Okay, so ang network address nitong PC5, okay, network address ay 192.168.0.0. Okay, now, eto ngayon, si PC number 6. Titingnan natin yung IP configuration niya. Bibigay natin yung IP address sa kanya ay 192.168.1.1. Okay, siyempre, class C uli siya, 255.255.255.0. Ano yung network address niya? 192.168.1.0, di ba? Okay. Network address 192.168.1.0. See? Kahit magka-connect sila directly, magkakabit sila, or kahit magkatabi pa sila, cheek to cheek, ika nga, o magkatabi na, pero magkaiba pa rin sila ng network address, hindi pa rin sila magkikita. Hindi pa rin LAN na matatawag yan. Okay, testingin natin. Hindi ba ang pang-testing dyan ay ping? Ipiping natin, nandito tayo sa computer number 5, ipiping natin si computer number 6. Okay, so ang computer number 6 ay 192.168.1.1. Okay. So, pagka nagkita yan, ang mangyayari dyan, ang indication mo na nagkita yan, dun sa ping command mo, magre-reply siya. O, hindi siya nag-reply, di ba? Ang sabi, request timeout. See? Kalapit lang sila. Oh. Magkatabi pa nga yung pisngi nila eh. Then magka-connect sila using a single cable. Eh, ba't hindi sila nakikita? Because they have different network addresses. So, ngayon, ipaparehas ko si PC6. Dapat ay pareho na sila ng network address. Paano gagawin yon? Iibahin mo lang yung IP address. Kung yung isa is 192.168.0.1, edi ito ang ibigay mo ay 196.168.0.2. Kasunod lang. So that, magkapareho sila ng network address. So, ano na ngayon ang network address ni PC6? 192.168.0.0. So, nagbago na to.
Ang naging network address na ni PC6 ay 192.168.0.0. Okay? This time, babaguhin na natin yung ping. So, ipiping na natin siya na ang IP address niya ay 196.168.0.2. See? Nag-reply na. Okay. So, yun ang totoong tinatawag na LAN. Kaya sila tinawag na LAN kasi yung mga computers na nandun ay magkapareho ng network address. They are on the same network. Pag magkapareho sila ng network address, they are on the same network. Walang kinalaman yung proximity to each other. Pero siyempre, may limitation. Kasi yung cabling ginamit mo, ang maximum length nun is 100 meters. Okay? Pero pwede mong i-extend yan. Pwede kang gumamit ng repeater. So, if you find a need na i-extend pa yan, meron device na ginagamit. Bibili ka ng repeater. Okay, so yung dulo ng isang kable, isasaksak mo dyan sa device na yan. Then yung isang dulo ng pang-extend mo, isasaksak mo dun sa isang dulo ng repeater. Ayun. Extension na yon. Repeater ang tawag doon kasi pagka sumobra ka sa maximum length ng kable, hihina na yung signal. So ang gamit ng repeater ay ina-amplify niya o parang booster, ganun. Ibinuboost niya uli yung signal niya. Kaya pwede ka uling magdagdag ng isa pang 100 meters. Okay? So, dapat hindi nga ang tawag dyan ay repeater. Dapat booster. Kaya lang kasi, yung term kasi na booster, amplifier, ginagamit na sa mga audio devices. Di ba? So, para iba naman, this is networking device. So, ang tinawag dito ay repeater. Pero basically, yun lang ginagawa noon. Binuboost niya yung signal uli. Pinapalakas niya uli yung signal. Okay? Okay, so yun yung LAN, ha? Paano naman yung WAN or Wide Area Network? Okay, pag sinabi namang Wide Area Network, again, walang kinalaman yung distance dyan. Walang kinalaman yung proximity o malayo. Walang kinalaman yan. Okay? Yun uling network address dyan. So, same ulit. The computers have different network addresses. So, kabaliktaran lang ng LAN, the computers are on different networks. Paano natin malalaman na yung mga computers are on different networks? Because they have different network addresses. Di ba? Okay, so wide area network, the computers are on different networks. Okay? So, if the computers are on different networks, then nagko-communicate sila to each other, yan tinatawag na wide area network. Okay, second, paano natin malalaman kung yung mga computers are on different networks? Because they have different network addresses. O alam nyo na kung paano na-identify yung network addresses, di ba? Ayun. If they have different network addresses, then those computers are on different networks. Na, paano sila magko-communicate? And they are connected on a router. So, kung gusto mong gumamit ng maraming routers for them to connect, for them to interconnect, pwede rin yun. Okay. So, this time, pag gusto mong mag-communicate yung mga computers that are on different networks, meaning they have different network addresses, kasi hindi sila mag-communicate if they have different network addresses, di ba? Pares na example natin dito. Magkalapit na nga sila. Oh. Isang kable lang. Pero dahil they have different network addresses, hindi sila nagko-communicate. Di ba? So if they have different network addresses, kahit pa magkalapit sila, kahit pa isang kable lang gamit nila, hindi sila magko-communicate. So ang tawag na ba dyan is wide area network? Yes. Pero dapat kasi, pag sinabi mong network, nagko-communicate. So para makumpleto yung definition ng wide area network,
dapat maglalagay ka rito ng router. Okay? Pag may router na yan, kahit nandun sila sa magkaibang network, magko-communicate yan. Kasi yun ang primary function ng router. To interconnect different computers on different networks. Yun ang primary function nan. Primary kasi meron pang ibang function yan. Pero yun ang primary. Yun ang reason for being kung bakit nagkaroon ng router. So that yung mga computers on different networks can communicate, can be connected to each other. Okay? Iko natin dito sa example. Ibalik natin na magkaiba sila ng network address. Itong isa, ang network address ay 192.168.1.0. Yun ang network address. So, para mangyari yun, babaguhin mo lang yung IP address. So, gagawin mo itong 192.168.1.1. O, yan na. Pag binago mo na yung IP address, iba na rin ang network address niyan dahil ang magiging subnet mask niya ay 255.255.255.0, which means yung 3 octets niya, first, second, third octet, hindi magbabago. Yung 4th octet lang ang magbabago. Okay, so ang nangyari dito, magkaibang network na sila ngayon. Okay? So magkaibang network na. Para mag-communicate yan, para mag-connect yan, gagamit na tayo ng router. Okay? So magtingin tayo ng router dito. Tama ito. Okay, router. Okay, ang function ng router, primary function, is to connect these two computers that are on different networks. Okay. So may dalawa siyang RJ45. So therefore, may dalawa siyang network card. O, yun ang indication mo. Kapag nakita mo na mayroon siyang connector para sa RJ45, ibig sabihin, meron siyang network card. May nakita tayong dalawa, so meron siyang dalawang network card. So yung PC5, i-connect natin dun sa isang network card niya. Yung PC6, i-connect natin dun sa isang network card niya. Okay, now, proper cabling. Anong kable gagamitin dito? I-connect natin yung computer sa router. Okay, again, yung router, basically computer yan. Kaya lang, meron lang siyang specific function. So, meron na siyang isang ginagawa. Yun nga, to interconnect. Okay? So, ang nangyari dito ngayon, computer to computer. Same device, same devices, crossover, di ba? Crossover. I-connect natin to sa isang fast Ethernet niya dun sa 00. Okay, so para hindi tayo ma-confuse, lagyan mo ng label. Kinonect mo to dun sa 00 interface ng router. Then yung isa, PC6, i-connect mo dun sa isang natitira niyang network interface. Fast Ethernet 10. Lagyan natin ng label na ito, i-connect natin dun sa interface 10 ng router na to. Okay? So para, yan. Pag may ganyan na, pag may router na, magko-communicate na yan. So, check natin. PC5. Punta tayo sa IP configuration niya. Okay, default gateway. Ang default gateway niya, ibig sabihin ng gateway, gateway. Yun ang daanan niya papunta sa ibang network. Yan ang ibig sabihin ng gateway. Doon siya dadaan papunta sa ibang network. Okay? Tingnan mo yung topology mo. PC5, kable. Paano siya makakapunta dito sa kabilang network? Okay? So, meron ka na ang dalawang network dito. Si PC5 ay nasa isang network. Tawagin nating network 1. Net 1. Okay? Then, yung isang computer ay nasa kabilang network. Kasi, they are on different networks, di ba? Okay. So, para lang ma-differentiate, yung isa ay tawagin nating network 1, yung isa ay tawagin nating network 2. Ayan. Ngayon, ang question ngayon dyan ay, si PC5 ko-connect dito kay PC6, di ba? Eh si PC6 nasa network number 2. Saan siya dadaan? Okay? So, kung physically na naglalakad yung computer na yan, saan siya dadaan? Dito. Yung connection ng kable dito. Okay? So,
Kapag ka itinrace mo yung kable na yon, nakakonect yun sa isang router sa interface 00 ng router na yon. Okay? So, ang gagawin mo, lalagyan mo rin ng IP address yon. Yun ang hinihingi dito, yung default gateway. Ano yung address? Ano yung IP address ng default gateway mo? Okay? So, ang ginagawa, best practice, yung huling IP address. Okay, ano ang huling IP address nito? Last host address ang tawag doon. 192.168.0.254. Yan yung huling number, 254. Okay. So, yun ay ibibigay mo dito sa interface 00 ng router na to. May switch pa siya dito, so i-on mo muna. Yun ang bibigay mong IP address dito. 192.168.0.254. Then, ang subnet mask niya, class C. So, yun. Okay? Then, same thing din dito. PC number 6. Ang magiging IP address niya is 192.168.1.1. Okay? Ano yung last host ng network na yon? Yun ang gagawin mong gateway IP address. Yun ang ibibigay mo dun sa router. 192.168.1.254. Okay? So, punta ka dun sa router. Yung interface 10, i-on mo, doon mo ibibigay yung IP address, yung last host na IP address. 192.168.1.254. Okay? Yan. Then, testingin mo kung nakikita na sila. Okay? Ang unang pag-test natin ay yung ping. Okay? So, ipiping mo ngayon yung IP address ng computer na nasa kabilang network. 192.168.1.1. Okay, tayo natin. Yung unang attempt niya, nag-request timeout siya kasi dun sa router. May processing time pa yan. So, pinoproseso pa ng router, nasaan ba yung 192.1? Hinahanap niya pa yon. Once na nahanap niya na yon, ayan na. See? Nag-reply na yung computers na nasa kabilang network. Okay, so let's try na iping uli. Mag-request timeout pa ba uli siya? Okay, iping na uli natin. Hindi na siya nag-request timeout. Kasi na-process niya na yun kanina. Pag na-process niya na yun, isi-save niya na yun sa routing table niya. So next time na magpunta ka ron, mas mabilis na. So yun pa, ang second na ginagawa ng router. Pinapabilis na yung connection mo ng network. Kung yan ay internet, pinapabilis na yung connection mo sa internet. Kasi sinesave niya na. Sinesave niya na sa routing table niya kung nasaan yon, website na yon, kung nasaan yung computer na yon. So next time na puntahan mo, mas mabilis na. Okay? Yun ang secondary function niya. Now, this time, nagko-communicate na. So, ang tawag na dyan ay LAN. Okay? So, yun na. Yun ang pagkakaiba ng LAN, ng WAN, ng topology, ano ibig sabihin topology, ng Ethernet. Mga basic concepts siya na dapat ay naintindihan nyo. Okay, wireless. Okay, itong wireless naman, as against ito, nagagamit ka ng kable. Okay, so yung kable natin, ang ginagamit dyan ay UTP or unshielded twisted pair. UTP cable, either. Ngayon, kung paano siya pinabricate, kung paano ginawa, yung kable na yon dulot-dulo, kasi dulot-dulo nun, may connector na RJ45. Pares din siya ng connector ng telepono, pero mas maraming pins, mas maraming wire. 8 wires yun eh. Ang telepono, 4 wires lang. Okay, so UTP cable yan, either straight through or crossover. Diba? O ngayon, alam nyo na kung ano pagkakaiba. Kung kailan ginagamit yung straight through, kailan ginagamit yung crossover.
Pag magkaparehong devices, ang i-interconnect mo, ang i-connect mo to each other, crossover. Pag magkaiba, straight through. Okay? Pag wireless naman, siyempre, walang cabling ginagamit dyan. Okay? Ang gusto ko lang i-clarify dito, saan siya nagko-connect? Ano ba yung tinatawag na wireless? Pag wireless, yung computers mo nagko-connect sa switch. Okay, nagko-connect siya sa switch. Hindi sa router. Walang wireless na router. Okay? Pero siyempre, pag pupunta ka sa mga tindahan, sa computer store, ang nakalagay doon, wireless router, di ba? Kasi nga, pares na explanation ko sa inyo kanina, o nung last lecture natin, yung kasi tinatawag nila na wireless router na yon, internally, pinagsama na yung switch sa router. Okay, ayan. Nakita nyo yan, yung wireless router na yan, di ba? O, pagka tiningnan mo yan sa likod niya, yung mga connectors niya, may makikita ka dong 4 na butas na pare-parehong kulay at saka isa na iba yung kulay. Kapares ito, example nito. Merong 4 na RJ45 na ports doon, RJ45 ports, o interface, na kulay dilaw, yung 4 na yon. Then meron dong isa na kulay asul. Anong ibig sabihin nun? Bakit yung 4 pare-pareho kulay? Then yung isa, nag-iiba yung kulay. Yung pare-parehong kulay na yon, yun yung switch. Yung isang nag-iibang kulay, yun yung router. Which means, etong isang device na to, may dalawang devices dyan na pinagsama, pinagkasya dyan sa loob niyan. Isang switch saka isang router pinagsama dyan. Okay? So switch itong nakikita nyo na pare-parehong kulay na 4. Then yung nag-iisa, yun yung router. Okay? So kapag meron kang wireless device nag-connect ka dyan, dito siya nagko-connect sa switch, hindi dun sa router. O, ito yung pruweba. Meron akong wireless router dito, di ba? Okay. Etong wireless router na to, ang IP address niya is 192.168.0.1. Okay? Yun ang IP address niya. Then, may DHCP siya, naka-enable. Ibig sabihin, automatically, bibigyan niya ng IP address yung magko-connect sa kanya. 192.168.0.100. Observe. Yung magko-connect sa kanya, ito ang bibigay niyang IP address. 192.168.0.100. Then siya, ang IP address niya ay 192.168.0.1. O din naka-LAN yan, di ba? Ano tawag natin dun sa LAN? Yung device na ginagamit sa LAN. Hindi ba switch? So therefore, pag nag-connect ka dyan, wireless, doon kanya kinoconnect sa switch. Yung router na yon, okay. Bakit may switch at bakit may router? Kasi pag router lang, ito. Kuha tayo ng router. Yan. Imagine, pag router lang, ilan lang makakonect mo dyan? Tigi-tigisa lang, di ba? So, isa dito sa bahay nyo, then isa doon sa internet. Tigi-tigisa lang. Ngayon, bakit may switch? Na-imagine na kung bakit? Dito, sa side na to, so instead na isa lang ang may ko-connect mo, pwede kang mag-connect ng marami. Kasi may switch na eh. Doon mo ngayon sa switch i-connect yan. Sige, ilagay natin dito sa example natin. Diba nakakonect lang isa? O gusto mong mag-connect ng mas marami pa? Paano yon? Isa lang pwedeng i-connect dun sa router. Lalagay ka ng switch. Ayan, switch. Then yung router, i-connect mo dito sa switch. Router, i-connect mo sa switch. Okay, so magkaibang device sa straight through. Ayan, pass Ethernet ng router, i-connect ko sa pass Ethernet ng switch. Okay, see? Then itong si PC5 ay ganun din. Pass Ethernet ni PC, i-connect ko sa pass Ethernet ni switch.
So nakita nyo yung pagkaka ng connection nila. Pareho sila. Si router at saka si PC nakakonect sa isang switch. So they are on the same network. Nakalan sila. So lahat na magko-connect dyan, dito rin ko-connect sa switch na to. Kasi yung magiging IP address nila ay kapareho ng IP address ng router na to. Di ba natatandaan nyo? LAN on the same network address. They have the same network address. Kaya, therefore, pag sinabing wireless, doon nagko-connect yun sa switch, hindi sa router. Walang wireless na router, wireless na switch. Pero nga, siyempre, pag pinackage na yan, na pares nito, nakapackage na siya, ang tawag na sa kanya ay wireless router. Okay. Bakit ko pinagdidikdikan yon? Kasi doon nagkakalituhan. Saan kumukuha ng IP address to? Di ba? Bakit kapag nag-connect ako ng cellphone, may binibigay na IP address, saan galing yon? Saang part? Kasi di ba may dalawang network interface card ng router. Magkaiba sila ng IP address. Saang part siya kumukuha ng IP address na kaparis niya? Dito. Dito sa LAN. Dito sa switch. Again, physically, may apat na magkakaparehong kulay, yun yung switch. May isang nag-iisang kulay, yun yung router. Okay? O, yun lang. Yun lang yung mga basic concept na napansin ko na medyo hindi nyo naintindihan. Okay, now, wala tayo dito sa assignment. Okay, itong assignment, answeran ko to dun sa point of view nyo. Okay, so dun sa point of view na sinasabi na hindi ko ma-answeran to kasi wala akong Cisco Packet Tracer. Okay, again, sabihin ko sa inyo na sinabi ko na nung dati pa, kahit wala kang packet tracer, pwede mong answeran tong assignment na to. Kasi IP addressing lang naman to. Ang advantage lang ng packet tracer, siyempre, makikita mo or matetesting mo kung ano talaga yung nangyayari. Okay? So, a-answeran ko to na hindi gumagamit ng packet tracer. To. O, i-close ko na. O, walang packet tracer. Wala. Okay? Answeran ko to na hindi gumagamit ng packet tracer. So para dun sa mga nag-iisip dyan na hindi ma-answeran to kung walang packet tracer, hindi totoo yun. Chismis lang yan. Okay, so dito, IP address assignments, laptop at server. Okay, laptop. So, sulat na natin, laptop. Okay. So, pag laptop o kahit anong computer, pag kino-configure natin ito, so IP configurations lang naman ito. Diba? IP configuration. So basically, pag sinabing IP configuration, yung mga IP addresses. Okay? Okay, so ayan. Isip. Ko-configure ko yung IP addresses ng laptop. Kahit anong computer. Laptop, desktop, server. Okay. Ano-anong configuration items ang kailangan kong i-provide? Okay, number 1. Kailangan bigyan mo siya ng IP address. Diba? Number 2, kailangan specify mo yung subnet mask. Okay? Number 3, specify mo yung default gateway. Again, na-discuss ko na to. Ano ba yung default gateway? Ito yung dadaanan niya para makapunta sa ibang network. Kung yung ibang network ay internet, so ito ang dadaanan niya para makakonect sa internet. Yun ang default gateway. Then meron pa rin DNS server address. Okay? Okay, so sa ngayon, dito muna tayo sa tatlo.
IP address, subnet mask, saka default gateway. Hindi na muna itong DNS server address. Pero madali lang intindihin yung idea niyan. Pero wag na muna ngayon. Okay? Focus muna tayo dito. Okay. IP address, bibigyan natin siya. Okay. Ang sabi dito, ito laptop, di ba? Etong si laptop nakakonect sa network 1. Ang network address ni network 1 is 192.168.0.0. Ang instruction, si laptop ay gawing first host. So, ibibigay mo yung first host address ng 192.168.0.0. Ano yung first host niya? O, di 192.168.0.1. Di ba? 192.168.0.1. O, yan. Then, subnet mask. Paano na-identify yung subnet mask? Sa first octet, tinan mo yung first octet, 192. Anong IP address class ng 192? Class C. Anong subnet mask ng class C? 3255. Ayan, may answer ka na sa subnet mask. Default gateway. Okay, sa default gateway, ang best practice natin dyan, yung last host ng network na yon, yun ang bibigay mong default gateway address. O ano ang last host ng 192.168.0.0? 192.168.0.254. Ayun. O ito, wag na muna natin itong lagyan. Yan na muna. Tatlo na yan. Okay? So may sagot ka na doon sa laptop. Ngayon, etong mga nakasulat dito, pinapaiksi na lang natin to para hindi masyadong maraming sinusulat. So instead na IP address, nilalagay na lang natin dyan ay IP. O, ito yung IP nan. Okay? So instead na subnet mask, nilalagay na lang natin dyan ay SM. Ito yung subnet mask niyan. Ganon. Para hindi na masyadong maraming sinusulat dyan. Default gateway. O, instead ng default gateway, ang haba-haba yan, nilalagay na lang natin ay GW. Gate 4 gateway. Ayun. Okay, may sagot na tayo sa laptop. See? May ginamit ba akong packet tracer? Wala naman, di ba? O, second, server. Ganun din, first host. Pero, ang network address ay 210. Ito yung server. Nakakonect siya sa network 4 na ang network address ay 210.0.0.0. See? 210.0.0.0. Okay? So, answer na natin yung server. Okay? So, ang mga kailangan lang ay tatlo. IP, subnet mask, at gateway. Okay? So, sabi dito sa assignment, first host daw yon ng, siyempre, net4 kasi based sa topology, si server ay nandun sa network number 4. Ang network address nun is 210.0.0.0. O di ang first host address ay 210.0.0.1. Ayan. Okay? O based that, masasagutan mo na yung subnet mask sa gateway. Ano ang subnet mask ng 210? Again, 210 is class C. O di ang subnet mask niya ay 3255. Okay? Gateway. O ano ba yung best practice sa gateway? Yung last host. O ano ang last host ng 210.0.0.0? 210 per second, third octets, hindi magbabago. Yan ang ibig sabihin ng subnet mask na yan. So, i-bring down nyo lang. O, first octet, 210. Second octet, 0. Third octet, 0. Ang babaguhin mo lang yung huli, 254. O, yun na. Meron ka ng sagot sa IP configuration ng server. Okay? O, next. WRT300N. Ito, yung wireless router. Ethernet port. Ethernet, ayan naman, no? Naka-indicate naman sa diagram, nandito yung Ethernet, oh. Di ba?
Ang sabi, ang ibibigay mong IP address dyan ay yung last host ng network 1. Okay? Ay copy natin, WRT300N Ethernet port. WRT300N Ethernet port. Okay? Same thing, IP, subnet mask, gateway. Okay? Ang sabi dito, last host daw. Saan ba nakakonect yung Ethernet port ng WRT300N? Ito yung WRT300N. Ito yung Ethernet port niya. Nakakonect sa network 1. Ang network address ng network 1 is 192.168.0.0. O ano yung last host ng 192.168.0.0? Ano yung last host nun? Class C ito. So, ang babaguhin mo lang yung 4th octet. Di ba? Ang last host niya ay 254. Di ba? Okay, Class C. Again, Class C. O, ang subnet mask niya is 3255. Okay, gateway. Okay, so this time, walang gateway yan. Okay? So, pag ditong part na, walang gateway. Para mga Cisco routers yan. IP lang sa subnet mask. Hindi mo kailangan specify yung gateway. Okay? Next. Wireless, yun uli. Yung WRTN, pero internet port naman, gawin dang first host. Okay? Sulat mo na. Internet port, ether, gagawin natin inter. Ayan. So, ano-ano kakailanganin? IP, subnet mask. This time, etong internet port ng wireless router, nangangailangan ng gateway to. Okay. Di ba nung last lecture natin, 3 oras yon, di ba may internet port yan. Naka-video pa yon. Pinadala ko sa inyo. Okay? So, WRT300N internet port nakakonect sa network 2. Ang network address niya ay 200.0.0.0. Ang ibigay daw dyan ay first host. Ano ang first host ng 200.0? Class C ulit to. So, therefore, hindi magbabago yung first, second, third. Magbabago lang yung fourth. Anong susunod sa 0? 1. O, yun ang first host. Okay, so ilagay natin dito. 200.0.0.1. Diba? Sabi, first host. Ayun, first host. Okay? Anong subnet mask? 200, class C. So, 255. Okay? Gateway, best practice. Anong best practice natin dyan sa gateway? Last host. So, last host. 200, class C yan. So, ibibring down mo yung 3, babaguhin mo na lang yung dulo. 254, yung last host nun. Okay? So, may sagot ka na dyan. Next. Cisco router na. Router 1. Ito. Cisco router. Router 1, FA00. Ito. Okay, so, router 1. Fast Ethernet 00. Okay, so FA00. Ibig sabihin yung interface niya, yung isang interface niya, ang pangalan noon, ang label noon ay 00. Pag Cisco router, IP address lang. Tsaka subnet mask. Okay? Ayan. Okay, FA00 muna. Nakakonect sa network 2. Ang network address na ay 200.0.0.0. Okay? O, ano daw ibibigay sa FA00? Yung last host nitong 200.0.0.0. Last host. Okay? So, ang last host is 200.0.0.1.
254. Subnet mask, class C, 3255. Ayan. May sagot ka na sa router 1 FA00. Susunod ay router 1 FA01. Okay. So router 1 FA01. Ayan dito. FA01. Siyempre, iba na IP address niyan. Iba na rin ang subnet mask. Okay, so let's see. Saan ba nakakonect? Si router 1, FA01 sa network 3. Iba na nga yung network address. 172 na. 172 is class B. Okay, sabi dito, last host ang ibigay. So, pag class B, hindi magbabago yung first and second octet. So, i-bring down nyo lang yun. 10.0 ay 172.0. 172.0. So, ang babaguhin nyo yung third and fourth. Sabi, last host daw. Last number ng octet is 255. Pero yung last host niya is 254. Kasi yung 255, ginagamit yun as broadcast address. 172 yung first octet. Ayan 172. Di class B yan, ang gagamitin mong subnet mask ay dalawang 255. 255, 255, 00. O yan. May sagot ka na sa router 1 FA01. Susunod. Router 2 FA00. Okay? So nakita niyo yung mga IP address ng router, ng Cisco routers. Okay? So you have to understand that. You have to learn that. Kasi sa mga susunod na assignment natin, hindi ko na ibibigay ang network address na yan. Kayo na mag-a-assign yan on your own. Ang ibibigay ko lang na IP address ay yung dulot-dulo. Ano ibig sabihin ng dulot-dulo? Bibigay ko lang ng IP address ay yung IP address ng laptop. Ang ibibigay ko lang ng IP address ay yung IP address ng server. Then kayo nang bahala sa IP address ng iba. Paano magko-connect yan. Okay? Then, pag na-answeran nyo na yon, ang susunod ko naman gagawin ay network address. Ibibigay ko yung network address ng network 2. Ibibigay ko yung network address ng network 3. Yun lang ang ibibigay ko. Then kayo nang bahala mag-assign ng IP address ng lahat ng yan. Okay? Magagawa nyo yun basta naintindihan nyo itong IP addressing. Okay? So, naka-video na to, kaya pwede nyo nang ulit-ulitin. So, kung wala kayong time na makinig, pwede nyong ulitin kung kailan kayo magkaroon ng time. Okay, so router 2, FA00 na tayo. Kaya na, meron na kayong heads up kung ano yung mga susunod na assignment. Kasi ganun ang nangyayari sa tunay na trabaho. Yung mga ganong klaseng problema. Kahit sa exam, ganun. Pag mag-a-apply ka ng trabaho, ganun yung mga exam. Okay, router 2, FA00. Ito yung router 2. Ito yung FA00. Ibig sabihin, nakakonect siya sa network 4. Okay? Sabi dito, ang ibigay mo daw ay last host. Okay, ano ang last host ng 210? 210 is class C. So, ibibring down mo yung first, second, third. Babaguhin mo lang yon. Last host is 254. O, di ang ilalagay mo ay 210.00254. Okay? Subnet mask, class C yan. So, 3255. Okay? So, lastly ay router 2 FA01. Okay? Router 2 FA01. Okay?
Tanggalin natin yung IP. Tanggalin natin yung IP. Okay? Router 2 FA01, nasan muna yon? Ito yung router 2. Ito yung FA01. Nakakonect siya sa network 3, 172, class B. Ang ibigay daw doon ay first host. So class B, hindi magbabago yung 172.0. First host, edi yung susunod sa 00. Anong susunod sa 00? 01. O, di ang ibibigay mong IP address dyan, 172.0.0.1. O, ganun. Okay? 172 is class B. So, ang subnet mask niya is 255.255.0.0. Ayan. Na-answeran mo na yung assignment number 5. IP address lang naman eh. Hindi ko pa hinihingi yung static routes. Pero kung gusto nyo rin ibigay yung static routes, so sige. May static routes naman. Static routes naman tayo. Kaya tayo gagawa ng static routes kasi nakita nyo tong router. Okay. Yung mga router kasi, yung router 1, may connection siya dito sa network 2, may connection siya sa network 3. Physical connection, titingnan nyo lang. Oh. Ito yung router 1, di ba? Oh. Nasaan yung kable niya? Hanggang dito lang. Network 2 lang. Nasaan yung kable nito? Hanggang dito lang. O then network 3 lang. So, yung router 1 is physically connected sa network 2 at saka sa network 1. Wala siyang physical connection sa network 3. Wala siyang physical connection sa network 1 at wala rin siyang physical connection sa network 4. Kaya gagawa ng static routes. Paano malalaman ng router na to kung saan siya dadaan para makapunta siya sa network 1? Paano malalaman ng router 1 kung saan siya dadaan para makapunta sa network 4? Yun ang static routes. Ruta. Saan siya dadaan? Okay? Okay, so router 1, static routes. So, ayan. So, dito sa specify ng static routes, di ba? Na-discuss natin ano-anong mga information ang ipoprovide mo. Okay? Ipoprovide mo yung destination network address. Okay? Saan mo ba gustong mag-connect? Saang network ba? Anong network address nun? Ayan. Okay? Then, susunod na information, siyempre, yung network mask nun. O, destination network mask. Network mask, kapares din lang ginagamit natin na subnet mask. Depende kung anong IP address class siya. So, yun ang ilalagay mo na network mask. Okay? Then, ang pangatlo ay yung next hop address. Ibig sabihin ng next hop, para din tong gateway. Okay? Saan siya dadaan? Saang gate siya dadaan para makapunta ron sa destination network na yon. O, yun lang. Okay? O, tingnan uli natin yung topology. Si router 1 ito, ha. Si router 1 ang ginagawa natin ng static route. Okay. So, si router 1, dito muna tayo sa left side niya. So, sa left side niya, wala siyang physical connection sa network 1. So, gagawa natin siya ng ruta kung paano siya makakapunta sa network 1. Ano ba yung network address ni network 1? 192.168.0.0. Ayan. O, ilagay mo rito ngayon. 192.168.0.0. Okay. Ano ba yung destination network mask? 192 eh. O, de klase yan. Klase yan, therefore, 3255. O, ayan.
Okay, next hop, address. Okay, para sabi ko sa inyo, ang idea dito ay gateway din. Saan siya dadaan para makapunta dito sa destination network niya? Ito si router 1, ito yung destination network niya. Siyempre, dito siya dadaan. O therefore, ito yung next hop niya. Di ba? Ito yung next hop niya para makapunta siya dito. Alangan naman ang next hop niya ito para makapunta siya dito. Di ba? Hindi naman. Ang next hop niya ay ito para makapunta siya dito. Okay? So, ang ilalagay mo, ano yung IP address nito? Okay? WRTN, WRT300N Internet Port. O, ano ba yung binigyan mong IP address dyan? 200.0.0.1. Ayun. Ayun ang next hop niya. 200.0.0.1. Okay? Tapos na ba yung static route ng router 1? Hindi pa. Dalawa gagawin mo. Bakit dalawa? Dalawang network yung wala siyang physical connection. So, gagawa pa tayo ng isa. Okay? Iiksian na lang natin to. So, instead na nakalagay dito ay destination network address, lalagay na lang natin dyan ay network. Okay? So, instead na network, lalagay na lang natin dyan ay net. Okay? Then ito, instead na destination network mask, lalagay na lang natin dyan ay mask. So, ito, instead na next hop address, lalagyan na lang natin dyan ay next hop. Hindi na pwedeng next, hindi na pwedeng hop. Next hop na lang. NH, pwede rin NH, pero pwede na yan. Baka may makalimot na naman eh. Ano nga ba yung NH? Okay, so ito na. Ngayon, gagawa naman tayo ng isa pang static route. So, dalawang magiging static route ni router 1. Kasi, dalawang network yung wala siyang physical connection. Na wala siyang direct connection. Okay, kaya ko siya tinatawag na physical connection kasi wala namang kable. Wala siyang kable na magko-connect sa kanya dito. Ang connection niya ng kable hanggang dito lang. Connection na yung kable hanggang dito lang. O di wala siyang physical connection. Okay? So, network 4, wala siyang physical connection dito. Hindi siya directly connected dito. Anong network address niyan? 210.0.0.0. Ayun. O, ilagay mo doon. Yung destination network mo is 210.0.0.0. Okay? Ano yung subnet mask nun? Ano yung network mask nun? Still, class C yan, di ba? So, 3255. Okay, next hop. Again, ang idea niya ay gateway. Nasaan yan? Si router 1 ang ginagawa natin, di ba? Paano siya makaka-connect sa network 4? Saan siya dadaan? Ito yung kable niya. Doon siya dadaan sa kable. Hindi siya dadaan sa hangin. Doon siya sa kable dadaan. Okay? So dito, ito yung next hop niya. FA01 ng router 2. Ano ba yung binigay mo na IP address doon? FA01 ng router 2. Ayan, 172.0.0.1. 172.0.0.1. Ayun. Hanggang dalawa lang ba? Yes, hanggang dalawa lang. So may static route na si router 1 sa lahat ng network na wala siyang direct connection. Okay? Si router 2 naman, ilang static routes ang gagawin natin? Dalawa pa rin, di ba? Wala siyang direct connection sa network 2, wala siyang direct connection sa network 1. So dalawang static routes ang gagawin natin para kay router 2. Yan, static routes. Okay, so copy. Then, paste na lang natin. Router 2, static routes. Okay? Bibilisan na natin. Nakita nyo na yung concept, yung idea. Bilisan na natin to. So, nakita nyo, pwedeng ma-answeran, di ba?
Basta naiintindihan niyo kung ano yung kailangan nyong i-provide na information. Yun lang yun. Pag alam niyo kung ano yung kailangan nyong i-provide na information, kahit wala kang packet tracer, masasagot mo to. Okay, so router 2, static routes. Okay, router 2, static routes. So, start muna tayo dito. So, network 2 kasi wala siyang connection. Ano yung network address niya ng network 2? 200.0.0.0. Ayun. Yun ang una nating gawa ng static routes. Paano siya makaka-connect sa 200.0.0.0 na may subnet mask na, siyempre class C yan, so 3.255. Okay? Next hop. Gateway. Router 2. Kukonect siya sa network 2. Saan siya dadaan? Dito. Sa router 1 FA01. Router 1 FA01. Ito. 172.0.255.254. Yun ang next hop niya. Okay? Meron na tayong isang static route. Isa pa. Si router 2, wala rin siyang physical connection sa network 1. Anong IP ang network address noon? 192.168.0.0. 192.168.0.0. Okay? Mask. Ang mask niya ay 255.255.255.0. Bakit 255.255.255.0? Yon, kasi klase siya. Okay, next hop. I-trace nyo lang. Ito si router 2. Ko-connect siya sa network 1. Saan siya dadaan? Dito. Sa FA01 ulit ng router 1. The same thing lang dito. Magkapareho sila ng next hop. Okay? So, yun. Nakumpleto mo na yung assignment plus na ibigay mo na rin yung static routes. O yan, static routes.